Hello, magandang araw sa inyo lahat. So meron akong ah re-react na video. Ito pinasa lang sa akin ni Sir Jamir Anastasio ha. Tsaka ni Neil Lester, 'di ba? Sila yung nagpasa sa akin. Ayoko na nga reactan to eh. Kaya lang pinasa nila eh. Pero as much as possible, mga kababayan ko, kakampihan ko si Ma'am Diwata dito. Pero yung pagkampi ko kay Ma'am Diwata ay para sa ikabubuti niya. Hindi yung for the sake na kumampi lang ako. 'Di ba? So dito, ang title nung vlog niya ay wag niyo namang siraan ang business ko sa social media. First of all, i-identify natin paano ba siya siniraan diyan. Paano siya masisiraan sa social media? Ito ha, hindi porkit ikaw ay ginawa hindi porkit ikaw ay sinabihan ng totoo ay hindi na naninira. Kasi kadalasan, most of the time, ang depensa ng mga naninira ay bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, paano naging paninira yon? Pwede ka pa rin manira kahit na totoo yung sinasabi mo. Makinig muna kayo ha. For example, ganito si Juan. 'Di ba? Matagal ko na example to eh. Alam naman natin na si Juan ay let's say may buni sa puwet. Wala na akong ibang maisip eh. Yun lang talaga ang perfect example eh. Alam natin na may buni sa puwet si Juan. Ngayon si Juan ay may paresan, no? Ngayon ipagkakalat mo dun sa mga tao na ay alam nyo ba yung may-ari ng paresan na yan may buni sa puwet. Totoo naman na may buni siya sa puwet. Kaya lang, ano yung purpose mo? Bakit mo sinasabi na may buni siya sa puwet? Wala naman ang kinalaman yun sa parisan niya eh. Sinasabi mo na lang yon para para mapahiya si Juan. At mandiri yung tao kay Juan. Paninira yon kahit totoo. 'Di ba? Ngayon, ano ba yung tinatawag na criticism? 'Di ba? Ang criticism kasi hindi naman dahil gusto kong i-down. Gusto lang ipaalam sa iyo na oy, parang may mali dito sa produkto mo, baka pwede mong i-improve. 'Di ba? Kasi dito sa Pilipinas, kapag yung criticism equals paninira na eh. Yan ang madalas na hindi naiintindihan ng tao eh. Well, ayoko magpaka-plastic. Mahirap naman talagang pakinggan yung criticism na yan. Kasi ang unang kalaban sa atin yan, pride eh. Kahit ako pinagdudusahan ko din yan. Pag may nag-criticize sa akin, mahirap naman talagang tanggapin. Kaya lang, syempre, may mga bagay na nagsasabi ako dito ng objective. Yung totoo talaga, tapos ko kontrahin. Lalabanan ko talaga yon. Lalo na pag alam kung totoo yung sinasabi ko dito. 'Di ba? Yung pag-criticize kasi sa akin, hindi pwedeng ikumpara kay Diwata. Kasi yung mga sinasabi ko dito ay objective. Halimbawa, pag sinabi mo kasing objective, general truth yun eh. Kahit anong gawin mo, truth talaga yon. Kapag sinabi kong peke ang pag-ghost hunting nila Donsky at Kuya Red, totoo talaga yon. Hindi mo kung pwedeng sabihin na opinion mo yan. Hindi opinion yun, totoo yun eh. Na talagang peke yung ginagawa nila eh. Huwag mo kung kukontrolin doon. Pero kung halimbawa ikikriticize mo ko na sana hindi ka na magmura kasi may mga nanonood na bata, mahirap man tanggapin sa akin. Kailangan kong pag-iisipan yon na kasi may mga nagpapa-shoutout sa akin mga bata eh. 'Di ba? Masama nga naman yung pag napanood ng bata. Siyempre may konting pride ako na parang naiinis ako na pero kung iisipin ko, mukhang may point naman sila na dapat hindi ako nagmumura sa vlog ko. 'Di ba? Mahirap talaga yung criticism na yan tanggapin. Mahirap talaga yan, men. Kahit ako nararanasan ko yan. 'Di ba? Ano yung mga pwedeng i-criticize sa akin? Ang hina naman ng microphone mo. 'Di ba? Or halimbawa, may nasabi akong mali, kino-correct ako.
May nasa, let's say, halimbawa, nagkamali ako ng pronunciation. Madalas yan minsan eh. Pag nagkamali ako ng pronunciation, iko-correct ako. Talaga naman tama sila. Siyempre, minsan dahil sa pride ko, mahirap nga naman tanggapin. At yun ang feeling ko na experience ni Ma'am Diwata dito. Yung sa kanya kasi, ay regarding do sa produkto niya yun eh. Hindi naman tungkol sa pagkatao niya yan eh. Hindi naman sinabi na, hindi masarap dito kasi bakla yung nagluluto. Hindi naman ganun yung sinabi eh. Or maitim yung nagluluto. 'Di ba? Hindi naman ganoon eh. Sinabi lang kung ano yung lasa. At yung opinion na ganoon, opinion kasi yun eh. Subjective kasi yun eh. 'Di ba? Kahit kailan wala kang karapatan kontrolin ang subjective point of view ng isang tao. Siyempre, minsan masakit, 'di ba? Pero yun ang tingin niya dun eh. Halimbawa, gustong-gusto kong makinig ng music na Metallica. Tapos sasabihan ako ng nanay ko na, ano ba yung music na pinapakinggan mo? Tunog ng demonyo. Diba? Masakit sa akin yon kasi gustong-gusto ko yung Metallica eh. Kaya lang, syempre, may opinion yung nanay ko eh. ayaw niya nung sound ko eh. Diba? Or halimbawa, pumunta ako sa isang restaurant. 'Di ba? Yung panlasa kasi subjective yun eh. Marami kasing mga tao na sanay na dun sa luto ng restaurant na yon. Ako hindi pa. Siyempre masasabi ko kasi may mga standard tayo eh. 'Di ba? Halimbawa, tayo mga Pilipino, ito ang perfect example ah. Tayo mga Pilipino, sanay tayo sa spaghetting matamis. Tama? Pero pag kumain ka sa TGIF, di ba? Maasim ang spaghetti doon, baka hindi ka masarapan. Pwede mo sabihin para sa akin, hindi masarap yung spaghetti dito. Ang asim-asim. Pwede ka bang idemanda ng TGIF na naninira doon? Hindi eh. Yun kasi yung opinion mo. Di ba? Kasi sanay ka sa spaghetti ng Jollibee na matamis. Nagigets nyo na ibig ko sabihin? Or pagka kumakain ka ng pork chop, sanay ka sa banana ketchup, and biglang tomato ketchup yung nasawsawan mo, maasim. Hindi ka masasarapan doon. Pero yung mga taong sanay na kumain ng spaghetti sa TGIF, baka mamaya hindi masarapan doon sa spaghetti sa Jollibee. Kasi matamis ang sa Jollibee eh. Maari kasi yung nangyari, kaya nakapagsalita na hindi masarap yung kay Diwata, may iba pa silang natikman na nakasanayan na ng dila nila. Na hindi mo na pwedeng kontrolin yun pag ganun yung tingin ng tao. Diba? Hindi naman paninira yun. Diba? So panoorin nga natin itong ni Diwata. Hello guys, ayan, nandito lang ako sa pwesto ko. Actually, kararating ko lang. May nakita kasi akong may nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos, nang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka namang hindi na bumalik. Huwag mo ka i-recommend o whatsoever. Wag i-recommend. Hindi, for me yung sinabi mo dito na hindi ko naman sinasabing masarap yung pagkain ko. Ang the best kasi niyan, tinutulungan kita, Ma'am Diwata, the best niyan, hindi mo na dapat pansinin yan. Ang dapat, na dyan, mga supporters mo na lang. Para ikaw, fresh yung mo, wala kang bahid ng yes, I know, masakit, siyempre, di ba, pinagpaguran mo yung niluluto mo. Nangyari na yan sa nanay ko eh. Di ba? Nagpagod yung nanay ko na, Mami, sorry kwento ko lang. Alam niyo yung papaitan? yung alam mo, nagpakulo yung nanay ko alam mo yung tuwalya, tapos yung mga bituka ng baka. Halos kalating araw niyang yun. Tapos, niya pa yon. Chinap niya pa ng pinong-pino.
'Di ba? Nung tinikman namin yung luto niyang papaya, sobrang pait naman talaga. Hindi namin naubos. Sumama ang loob ng nanay ko. Kasi ganito kasi yan. I know, may mga bagay na pinaghihirapan ka na syempre, na yung resulta naman nun, magkaiba naman yun eh. Hindi naman kasi, porkit pinaghirapan mo yung isang bagay, dapat masarapan na yung yung kakain. Kaya nga yung panglasa kasi ibang usapan yun eh. I'm so sure most of mga kritiko mo ina-admire ka din naman dahil sa pagtiyatiyagang ginawa mo. Katulad ko, 'di ba? In-admire kita dahil ikaw ay nakatira lang sa ilalim ng tulay dati tapos naging successful ka. However, magkaibang usapan kasi yung sa panlasa ng tinitinda mo. 'Di ba? Hindi na ito ha, ililinawin ko, may bobo kasi na nagsabi na pumunta ka doon para malasahan mo. I don't give a shit na kung masarap ba talaga or hindi masarap yung pares. Ang pinag-uusapan dito yung pagbibigay ng kalayaan sa kapwa natin na magbigay ng opinion. 'Di ba? Yun kasi ang nagiging problem eh. Yung mga supporters ni Diwata, pipigilan yung mga nagsasabi na negative. Na hindi naman below the belt kung titingnan mo yung sinasabi. Nasa parameters pa rin naman ng yun eh, nung dapat nilang i-criticize. Hindi naman sinabi doon sa review na si Diwata ang pangit-pangit. Wala naman ganun eh. Or wala naman sinabi doon na ang dumi-dumi dito, puro langaw, may uod yung in-order ko. Wala naman ganun eh. Talagang lasa lang talaga yung sinabi eh. For me, the best na dapat ginawa. Hindi ko naman sinasabing sundin ako ni Diwata. Pero kung ako lang ang masusunod, dapat naging humble ka na lang dito, men. Na, hindi nyo po ba nagustuhan? I'm so sorry po. Hayaan nyo. Gagawan ko po ng paraan na mas magustuhan ng marami ang niluluto namin. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Tapos! 'Di ba? Hindi kasi pwedeng habang buhay na pag may nagsabi sa iyo negative ay gaganyanin mo na lang. Paano pag may dumating ang time na yung nag-critic sa iyo ay malupit-lupit na, hindi lang putyo-putyong vlogger. Let's say halimbawa foreigner, yung talagang kilalang kilala. 'Di ba, men? Para kay Diwata din yung sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabi na yung diyan, yung pinapayo ko kay Diwata ay magagawa ko rin kasi kahinaan ko rin naman kasi yan eh. 'Di ba? Yung tumanggap ng criticism. Actually, most of us kahinaan natin lahat yan eh. Kasi tayong mga humans, ang isa sa mga unique characteristic natin, meron kasi tayong pride. 'Di ba? At yung pride na yun yung dahilan kung bakit tayo lumalaban kahit na mas mayaman yung kaharap natin or Pero may mga time kasi na yung pride ay nakakasama sa atin. 'Di ba? Na instead makakabuti, magiging masama pa yung effect. 'Di ba? Katulad nito, sana may nagpapayo kay Diwata na kung hindi niya kayang magpaka-humble, sana hindi niya lang pansinin. Total may mga supporters naman siya na nagtatanggol sa kanya eh. Well, kalayaan niya naman na mamahayag ng ganyan, okay lang naman. Kasi, karapatan niya din naman magsalita ng ganyan. Kaya lang, syempre, nanghihinayang din ako. Baka mamaya ikasira niya pa tong ginagawa niya na to na lahat ng magkikriticize sa kanya, ipatol siya ng patol. 'Di ba? Unang-una, marami naman nagsasabi na mas marami yung yung may gusto sa pares mo. Doon ka na lang humugot ng lakas.
'Di ba? Marami pa lang may gusto doon sa pares mo eh. Or may mga nagtatanggol naman sa iyo eh. May napapanood nga ako, may ibang vlogger na nagtatanggol din sa iyo eh. 'Di ba? Ikaw, ano ka na lang diyan? Basta preserve mo yung sarili mo diyan. 'Di ba? Pero pag dumating na yung time na may nagsasabi na sa kainan mo na hindi totoo, o let's say halimbawa, yung kainan mo ay puro uod, yung mga ganong bagay, yun, need mo nang i-address yun. 'Di ba? Pero yung mga salasa-lasa na yan, men, hayaan mo na lang mga supporters mo dyan, mas maganda sana. Pero kung trip mo talagang sumagot niyan, di wala naman ako magagawa. Ayun eh, sinasabi ko lang naman. Ang napansin ko lang doon sa babae, masyadong OA naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain, magtatanong tayo nang hindi ito scripted, ang naayon sa kanilang nararamdaman para maging fair lang tayo. So andito sila ate, tatanungin natin, may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog, wala daw lasa yung pagkain ko, may nakita talaga ako. So ito mag-comment kayo ng naayon sa nararamdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala, pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Sarap po. Ito, pwede ba nating gawing basihan to? Yung pagkausap niya sa ano? For me invalid to eh. Alam mo kung bakit? Siyempre, ikaw yung nagtatanong dyan eh. May tendency, hindi ko naman sinasabi na ganun yung mangyayari, pero may tendency kasi na mahihiya na sa'yo magsabi na hindi masarap yan. Unang-una, putya, yung may-ari na yung nagtanong sa akin, tapos tapos yun na si Diwata. Siyempre, kahit ako din naman, let's say halimbawa akong kumakain dyan, tapos ambushin mo ko ng ganyan, na alam ko na ikaw yung may-ari, 'di ba? Kahit ba naman hindi ako sarap na sarap dun sa kinakain ko, maghahanap ako ng way para sabihin na hindi ka masasaktan. 'Di ba? Masarap, di O ba? ayan. Ano ang lasa kasi sabi niya, nag-order siya. Kapag sinabing hindi masarap kaya aawayin niya yan siguro. 'Di ba? Yun ang nakikita ko eh. Kasi yung mga nagva-vlog na nga lang, inaaway mo na eh. Lalo na pag harap-harapang sabihin sa'yo na hindi masarap. Ng chicken, nag-order siya ng... Pero yung chicken daw, ang dami ko nakikita review, masarap naman daw talaga. Yung chicken niya doon. Tapos malalaki pa yung slice. Sulit na sulit daw talaga chicken nito. Tsaka masarap daw talaga. Yung kadalasan ang napapanood ko lang na hindi masarap talaga yung pares. Pero yung chicken, panalo daw talaga. Overload, wala daw lasa si ate, may chicken. Ano masasabi mo? Malaman po, crispy po, tapos masarap po. Oh, masarap sabi ni ito. Di puro malaman po. Tapos may lasa naman. Opo, super. Oh, ayan. Kayo kuya. Aba, siyempre, super, sulit. Oh, ayan, overload ka lang ate. Ito, Ate, sarap. Sulit ang sabi daw. Ang tanong kasi, masarap ba? Sulit daw. sabi mo? Sobrang sarap. Kaya Yan, masarap. walang katotohanan sinasabi nila. Affordable pa siya for 100 only. Oh, ayan na. Hindi to scripted. So, ate sila ang nagsabi. Isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama. So, 5. 1 versus 5. So, hindi ako maniniwala sa'yo. Doon pa rin ako sa nakakarami. So, yun lang ate. Yung hindi maniniwala, dapat internal mo na lang yun eh. 'Di ba? Ako, papanoorin mo din yun, baka nga naman tama din yung nagki-criticize sa'yo. Subjective naman kasi yung sinasabi eh. Ate kung hindi ka man nasarapan, ewan ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Paano ba ang definition ng honest review para sa inyo? Kaya nga honest eh. Kailangan ba positive yung honest review? Paano ba yung kasi hindi niya daw alam kung honest review daw ba talaga yung ginawa. Paano ba, turuan nyo nga ako, baka hindi ko kasi naiintindihan eh. Paano ba talaga yung totoong honest review? Kailangan ba positive ang sasabihin? Kasi kung ganun yung definition nyo ng honest review na kailangan positive ang sasabihin,
doon tayo magkakaroon ng problema. Di ba? Dito kuya, kumusta naman? Anong masasabi mo? Kasi may nag-vlog na wala daw lasa. Anong masasabi mo? Ayos lang po. Okay naman. Ayos lang daw. Ayan. Ayan ha, may lasa, ibig sabihin. Hindi. Sabi niya, ayos lang po. Okay lang. So yun lang. Ate ha, nag-interview ako kasi napanood ko yung talaka ng talak. Actually, hindi naman din kita kilala. Kung hindi ka nasarapan lahat, sinabi mo walang lasa. So ngayon ito, nagtanong ako, kararating ko na dito sa tindahan ko. So yun. Kaya, doon pa rin ako talaga sa mga sasabing may lasa yung ano ko, yung... Tama naman yan. Doon ka kumuha ng motivation. Doon sa mga supporters mo. Actually nga, dapat di mo na pinansin yun eh. Kaya lang, ang nagiging problem dito, parang hindi yata marunong si Diwata mag-handle ng mga ganyang bagay. Sana may nagpapayo sa kanya. Pwede niya kasing ikapahamak yan, men eh. Ikapahamak na in the sense na kahit minsan malalaman ng tao na sobrang valid na yung criticism, tapos ganyan yung dating, di ba? Kaya nga the best dyan, dapat naging humble ka na lang eh. Or pinaka the best, dapat di mo lang pinansin. May mga nagtatanggol naman sa'yo eh. yung tinda ko. Kasi puro, imagine mo, hindi ako naniniwala kasi lahat naman may lasa. Yun nga lang siguro, baka lang baka hindi mo lang nagustuhan at saka sinasabi mo may hindi maganda yung serve sa'yo ng tao ko. Dapat pagka ganyan may problema ka, diretso mo sa akin hindi yung kukuka ka sa social media kasi hindi maganda tingnan para sa akin yun bilang isang may-ari. Sa sunod, yung mga pumupunta dito, kung may complain, mas maganda siguro kung gusto mo talaga, concern ka, gusto mo ako mag-improve pa, sasabihin mo lahat sa akin kung anong problema para magawa natin ng solusyon o magawan ko ng paraan. Yun naman pala, open ka naman pala. 'Di ba? Pero sa tingin ko kasi parang hindi ka tumatanggap eh. 'Di ba? Kung yun naman talaga ang purpose nun, kaya nga ni-review ka eh. 'Di ba? Magugulat na lang ako, kumukuka ka na sa social media, sinasabi mo. Hindi mo pwedeng kontrolin yon, men. Men, hindi mo pwedeng kontrolin yon. Kung ganyan, halimbawa, kumukuka ka mo sa social media, dapat pwede rin namin pagbawalan yung mga positive ang review sa'yo. Bakit yun pwede? Pag negative, hindi. Asa ng hustisya dun, men? Dapat pagbawalan mo rin yung positive na ano. Hindi mo nga pagbabawal kasi nga pabor sa'yo yun. Kasi, di ba, lahat tayo may kalayaan tayong mamahayag. Walang sino man ang pwede magbawal sa atin sa kung anong pwede nating sabihin. However, may limitations din naman ang freedom of expression. Kapag napapansin mo na maling-mali yung sinasabi sa'yo, idemanda mo. Kaya lang, syempre, titingnan pa rin yung kung valid yung demanda mo. Eh kung yung ididemanda mo ay sinabing hindi masarap yung niluto mo, invalid yun. Kasi ano yung subjective yun eh. Diba? Subjective point of view yun, min eh. Lahat puro paninira. So, hindi maganda yan ugali mo, te. Sayang, sosyal-sosyalan ka pa naman, pero hindi ako naniwala sa'yo. So, yun lang ate, sana makita mo tong video ko. Salamat. Mabuhay ka. Diba? Yung pag-handle niya, ano, bagay si Diwata yan eh. Hindi naman natin, syempre lumaki siya sa environment na ganyan na ano, hindi mo rin masisi. Kaya lang sana may nagpapayo sa kanya doon sa mga sinasabi niya. Yan ang number one na ano eh. Yan ang number one kasi na mahirap talaga ma-overcome. Yung pride. Pagka pinasok ka niyang pride, nakalalason minsan yung pride na yan eh. Sa totoo lang. Ako kahinaan ko din yan. I admit naman. Kaya lang, doon sa akin, laban tayo facts versus facts. 'Di ba? Doon sa binavlog ko dito. Kung hindi totoo, patunayan mo hindi totoo yung sinasabi ko.
hindi ko naman pwedeng kontrahin yung subjective mo. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.